Ba't hinabol mo ako? Ubusin ko to. Sarap, tol. Ito na yung ating sisig na plain. Uy, paku salad, guys. Ito po yung tokwa't baboy. Parang nalulunod na ako dito. May chicharon pa na bulaklak. Uy, ito na yung tocino natin, guys. Oh. Paano ba yan? Ibig sabihin yan, ready na tayo, no? Guys. Importante, nahalo-halo mo yan. Kung yung iba mahilig sa tutong na kanin, ako mahilig ako sa tutong na sisig. Ito yung masarap dyan, guys. No? Kailangan natin ipakita yung mga specialties at hindi lang yan, guys. Titikman pa natin yan isa-isa. Balita ko po yung sisig po ninyo dito. Medyo kakaiba po sa traditional na sisig. Authentic recipe, original recipe, hindi nagbago. Wala nang sausaw-sausaw pa para sa akin, sa totoo lang. Siyempre pa, nagustuhan ko lahat, ano. Eto na, tara, tingnan natin kung ano yung makakain natin dito. Balita ko, masasarap to yung mga dishes nila. Samahan niyo na ako. Welcome sa Panlasang Pinoy! Nandito po tayo sa Milas Tokwat Baboy sa Angeles, Pampanga, sa may Korean Town. Para syempre makikain at titikman natin ang kanilang mga specialties. Ano-ano kaya yan? Magugustuhan ba natin yan? Malalaman natin. Sabi ko ngayon si Sir Tong Gomez. Sir Tong, saan po nag-umpisa si Milas? Sino po si Milas? Milagros Gomez, taga-Concepcion Tarlac. Ang Milas namin ay nag-operate since 1986 pa. Ang father ko ang ng tokwat baboy sa umpisa. Dahil sa mga Pinoy mahilig sa pulutan, siya ng very cheapest na tokwat baboy. Yung tokwat baboy po ba na yon na recipe hanggang ngayon yung pa rin? Yun pa rin ang recipe. Yun guys, yung maganda dyan. Authentic recipe, original recipe, hindi nagbago. Kaya sa tingin ko, sobrang sarap binabalik-balikan. Ano ba yung specialty ng Milas Tokwat Baboy bukod sa Tokwat Baboy? Meron tayong paku salad, tocino barbecue. Tocino barbecue. Balita ko po yung sisig po ninyo dito. Medyo kakaiba po sa traditional na sisig. Ano-ano po ba yung mga ingredients doon at paano to ginagawa? Deep fry namin siya, yung pisngi ng baboy. Yung pisngi, ay oo. Kasi kadalasan ang pisngi po, kapag traditional sisig ang pinag-uusapan, pinapakuluan, pagkatapos iniihaw. So dito po, dini-deep fry ninyo hanggang sa maging sobrang luto. Maganda rin po yung sir kasi, di ba, kapag dini-deep fry ninyo, nare-render na yung fat, no? So, ang akala po ng marami kasi, kapag malutong, mataba. Di ba? Ang totoo nun, habang piniprito po, humahalo na po yung taba dun sa mantika, no? Sir, okay lang ba na panoorin kung paano ginagawa yung sisig dito? Okay. Papakita nila kung paano nila ginagawa yung kanilang famous na crispy sisig. At eto ka, narinig nyo na ba yung tocino barbecue? Honest, first time ko makakatikim, malalaman nyo yung aking review later. Pero ngayon guys, panoorin muna natin kung paano to ginagawa. Ngayon po ay gagawin na natin po itong ating sizzling sisig. Po yung din-rip fry na at chinap na sisig, pisngi ng baboy. Tapos po yung atin na onions. Ito siya yung lemon. Papainit po natin yung sizzling plate. Ibubuhos na yung ating sizzling sisig. Ito na po ang ating finished product na sizzling sisig. So guys, sa paggawa naman ng kanilang tocino barbecue, napakasimple lang, oh. Inaasinan lang. Tapos, hinahalo lang kaagad pagkaasin, no? Uy, brown sugar, guys. Napakasimple, di ba? Homemade na homemade yung dating para sa akin. At yan, mukhang, uy, guys, pineapple juice. Diba? Nakakatulong yan para magpalambot din ng meat. At
guys, yung pinaka-last ingredient. Ito, sinisipat ko kung nasan ako. Ayan na. Guys, bawang. O diba, napakasimple. Pero bakit sobra talagang bestseller tong tocino na barbecue? Guys, eto na. Nandito lang ako, kanina pa ako nagmamasid. Kasi nga, eto na yung finished product natin. Ayan, no? Diba? So, eto na yung na-marinate na barbecue. Sir, gano'ng katagal itong binababad? 12 hours. 12 hours, eto na. Or overnight at least, di ba? Para mas okay na okay. Tapos itutug na natin yan sa barbecue stick at iihaw. Tapos ready na, sir, no? Ito na yung ating sisig na plain. Uy, paku salad, guys. Wow, no? Napakagalante ng paku salad nila. Ito po yung topat baboy, guys. Parang nalulunod na ako dito. May chicharon pa na bulaklak. Uy, ito na yung tocino natin, guys, oh. Tocino barbecue. Alam niyo, may space dito kasi, di ba? Tocino barbecue, tapos dito yung tokat baboy. Siyempre, guys, yung sisig, yun eh. Naririnig ko na, ayan na. Music to my ears. Ito na yung sisig. Sir, palagay na lang po sa gitna. Paano ba yan? Ibig sabihin yan, ready na tayo, no? Guys, importante na halo-halo mo yan. Kung yung iba mahilig sa tutong na kanin, ako mahilig ako sa tutong na sisig. Ito yung masarap dyan, guys, no? Crunchy yan. Grabe. Minsan lang ako hindi makapagsalita kapag tumitikim ako kasi gusto kong tumigim ulit. Oh my God. Yung texture talaga, iba eh. Mas masarap talaga kapag medyo crispy. At the same time, napaka-flavorful. Anong kagandahan dito? I mean, medyo sasabihin niyo ironic kasi less guilt ang sasabihin ko na description. Pero nasabi nga ni Sir Tong kanina, kapag dinip fry mo ang baboy na may taba, no? Yung taba talaga, nare-render, yun ibig sabihin natutunaw, sumasama sa mantika. Nagiging crispy. Yung fat, which has collagen, yun nakakatulong para maging crispy. Tapos yung fat nare-render, meaning umaalis, natutunaw. Kaya itong kinakain ko ngayon, less guilty siya kasi mas konti yung fat content nito sa ordinaryong baboy na pinakuluan lang. Ayun. Guys, tokwat baboy, tinan nyo. Itong tokwa, sadya nila to na hindi hinahalo para may crisp pa rin. Pero mas magiging okay siya kung hinalo natin. Tingnan nyo. Wow! Ito yun, oh. So, tenga ng baboy yan. At meron silang special na sauce. Nakuhulaan ko kung ano. Dito muna tayo sa tenga ng baboy. Napakalambot nung tenga. At saka, alam niyo yung suka, guys. Tingin ko may soy sauce, tapos merong vinegar. Manimis-nimis ng konti. Swak sa dila ko yung lasa. At ang maganda dito, yung sobrang lambot ng baboy. Wow, masarap din itong pulutan. Definitely. I think this is one of the classics na talagang babalik-balikan mo yung lasa. Guys, eto na. Yung ating tocino barbecue. Ano kayang lasa? Kanina pa ako curious. Napakalambot. Wow na wow yung lasa. So, tocino siya talaga. Yung lasa niya tocino, pero hindi siya oily dahil nga inihaw siya, no? Yung flavors talaga nandun sa loob, no? This is really a good thing. Guys, bago sa panlasa ko to, but I highly recommend this. Tocino barbecue. Cheers ulit. Guys, next naman natin, paku salad. Guys, tingnan mo yung paku salad natin. Diba? Paku. Paku or fern. Diba? You know, guys, tingnan nyo kung gaano ka-fresh, no? Tinatago kanina ng itlog na maalat. Tapos may vinaigrette pa siya. So, kuha ko ng vinaigrette. Tingnan natin kung paano magme-marry yung flavor ng vinaigrette dito sa salad natin. So fresh, crunchy, ayos. Chicharong bulaklak. Uy!
Ba't hinabol mo ako? Ubusin ko to. Sarap, tol. Ito na naman, nabibigla na naman ako dito. Yung mga hindi ko ina-expect. Sarap dito sa Pampanga, no? Kaya talagang tinawag na culinary capital of the Philippines. Sarap. No? Tikman mo. Yan! Guys, hindi ko ina-expect na yung chicharon bulaklak dito magiging ganun ka-crispy. Tama-tama ang lasa. Wala nang sausaw-sausaw pa para sa akin, sa totoo lang. Siyempre pa, nagustuhan ko lahat, ano. Isa yung masasabi ko, guys. Para malaman ninyo na talagang totoo yung pinagsasabi ko right now, bumisita kayo sa Milas. Kaya guys, yun lang na masasabi ko. First of all, looks good and tastes really good. May mga lasa ka na hindi mo ina-expect na malalasahan mo in a good way. So kung gusto nyo ma-impress, ma-wow, well, punta lang kayo. At sana nagustuhan itong ating feature ngayon. So, Milas Tokwat Baboy dito sa Angeles, Pampanga. Kung may mga request pa kayong mga restaurants na gusto nyong bisitahin natin, mag-comment lang din kayo. And for now, guys, I'm off to my next destination. Sobrang busog ko na dito at napaka-accommodating nilang lahat dito sa Milas. Sobrang thank you sa inyong lahat po, Sir Tong, Ma'am Stephanie. And magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli. Guys, Milas Tokwat Baboy, pasok sa Panlasang Pinoy.